Mga kwentong pambata. Si Prinsipe Milan. Noong unang panahon sa isang malayong kaharian, may nakatirang hari na may mahabang balbas. Naabot hanggang paanan niya. Siya ay ang dakilang si Haring Kajota. Ang kaharian niya ay sakop ang 3 gubat at 5 ilog. Gusto ng hari na bisitahin ang bawat ilog at lupaing nasasakupan niya para makita mismo ng sarili niya na nasa ayos ang lahat. Kaya naglakbay siya ng 1 taon para makarating sa malalayong sulok ng kaharian. At nang makita ang buong nasasakupan ay nasa ayos, nagsimula na siyang bumalik pa uwi. Isang maalinsangang araw, napakatindi ng sikat ng araw ngayon. Pag naglakbay tayo ng tanghali, hindi tayo makakalayo. Kaya dumito muna tayo ng mga ilang oras hanggang sa medyo lumamig. At saka tayo magpatuloy sa paglalakbay. Bigla na lang nakaramdam ng napakatinding pagkauhaw ang hari. Naakala niya ay katapusan na niya kapag hindi siya nakainom ng tubig. Kaya sumakay siya sa kabayo niya para maghanap ng ilog o lawa o kahit ano. Sa paghahanap niya, narating niya ang isang lawang may asul na tubig at kumikinang gaya ng kristal. Sa sobrang uhaw ng hari ay napaluhod na lang siya sa lupa at saka uminom ng tubig na parang pusa. At pagkatapos maibsan ang uhaw niya, sinubukan niyang tumayo. Pero may kung anong nakahawak sa kanyang balbas. Nakita niya ang isang malaking berdeng mukha na nakatitig sa kanya mula sa ilalim ng tubig. Bitiwan mo ang balbas ko! Dahil kung hindi ay magbabayad ka! Walang magyayari sa magbabanta mo sa akin. Dahil dito sa ilalim ng tubig ang mundo ko. Pero pakakabulong kita sa isang kondisyon. At ano naman yun? Kailangan mong ibigay sa akin ang pinaka-importanting bagay sa iyong palasyo ngayon na hindi mo pa nalalaman. Sige, pangako. At kaya, binitawan ng halimaw ang balbas ng hari at saka ito pinakawalan. Nang makarating ang hari sa kanyang palasyo, sinalubong siya ng masayang hiyawan at pagbubunyi. Ang kanyang reyna ay sinalubong siya sa pasukan ng palasyo. Ah, mahal ko. Tingnan mo, binasbasan tayo ng mga anghel habang wala ka. Ang anak natin. Ang prinsipe ng kahariang ito. Kailangan mong ibigay sa akin ang pinaka-importanting bagay sa iyong palasyo ngayon na hindi mo pa nalalaman. Kung ganoon, ito ang ibig sabihin ng halimaw. Gusto niya ang anak ko. Anong problema, mahal ko? Hindi ka ba masayang makita ang anak natin? Oh, mahal ko, napakasaya ko. Sa sobrang kaligayahan, hindi ko alam ang sasabihin ko. Anak ko, ang prinsipe ng kahariang ito. Hindi nakatulog ng maayos ang hari ng ilang gabi sa takot na kunin ng halimaw ang anak niya. Sinigurado niyang may bantay ang prinsipe sa lahat ng oras. Pero lumipas ang panahon, lumaki ang prinsipe na matapang at matalinong bata na interesado sa maraming sining maliban sa pakikipaglaban. At nalimutan na rin ng hari ang lahat ng takot sa halimaw. Pero isang araw, habang nasa kagubatan ng prinsipe, napahiwalay siya sa mga kasama niya. Nililibot niya ang lugar nang biglang... Prinsipe Milan! Ang anak na dakiling si Haring Kajota! Kilala ko ba kayo, Ginoo? Ikaw hindi, pero ang ama mo oo. Sabihin mo ka sa kanyang nagkita tayo at hinihintay ko pa rin niya ang pangako niya. Magkikita pa tayo sa ulit binata. Hanggang sa muli, paalam. Sinabi ng prinsipe sa hari ang tungkol sa halimaw. Kaya walang nagawa ang hari kundi sabihin sa pamilya niya ang tungkol sa pangakong ginawa niya sa halimaw noon. Hindi niya alam na gusto ng halimaw na kunin ang anak niya. Nang marinig ng prinsipe ang kwento, Ama, ang pangako ay pangako at dapat itong tuparin. Ako na mismo ang pupunta sa halimaw. Pero anak, hindi patas ang kasunduan. Ito ba ang kapalit sa konting tubig na maiinom? Ano pa man ito, ina, ang pangako na ginawa ay dapat tuparin. At mukhang hindi naman ito ganoong kasama. Gagawa po ako ng paraan para makabalik. Magtiwala po kayo. alam ng hari at reyna na tama ang prinsipe. Kaya labag man sa loob nila, nagpunta ang prinsipe sa gubat, sa lawa ng berdeng halimaw. Pagdating ng prinsipe sa lawa, may nakita siyang 10 bibing lumalangoy dito at 10 damit sa tabi ng lawa. Nagtago ang prinsipe sa likod ng puno.
Isa-isa sinuot ng mga bibe ang mga damit. Nagbagong anyo silang magagandang dalaga at saka umalis. Ang huling dalaga ang natira at naiwang mag-isa. Sino itong nararamdaman kong nagtatago sa likod ng puno? Patawarin mo ako, Binibini. Nang makita kitang umahon, hindi ko alam ang gagawin ko. Ano ang nagdala sa'yo rito, Prinsipe Milan? Kung alam mo ang pangalan ko, kung ganun, alam mo rin ang pangako ng aking amang hari sa pinuno ng mundo sa ilalim ng lawa noon. Ang aking ama ang pinuno. Ako si Prinsesa Hyacinthia, ang kanyang bunsong anak. Alam mo, naniniwala akong hindi makatwira ng kapalit ng konting tubig na maiinom. Pero sumama ka sa akin, dadalhin kita kay ama. Kaya pumadyak ang prinsesa sa lupa ng 3 beses at nakarating ang dalawa sa isang magandang palasyo sa harap ng berdeng halimaw. Magaling! So, wakas narito ka na rin, Prinsipe Milan. Oo, inyong kamahalan. Narito ako para tuparin ang pangako ng aking ama sa inyo noon. Sa wakas, kung ganoon, magpahinga ka muna ngayong gabi. Dahil bukas kailangan mong bumuo ng gintong palasyo na may 100 silid at hardin na may 1,000 bulaklak. Dahil kung hindi, matatanggal ang ulo at gugulong. Bakit pa kailangang hintayin ang kinabukasan? Imposible yung pinagagawa niyo sa akin. Dahil hindi ko alam kung paano bumuo ng palasyo at lalo na kung gawa sa ginto. May buong araw ka bukas. Gawan mo ng paraan. Nakaupo ang prinsipe sa kanyang silid habang nag-iisip ng gagawin niya. Mahika lang ang nakakagawa ng inuutos niya. O kaya... Tama. Kailangan mo ng mahika para magawa ang palasyo. Magpahinga ka na, Prinsipe. Ako na ang bahalang gumawa kaagad ng palasyo gamit ang mahika. Hindi, Prinsesa. Para na rin akong nandaya niyan. Sa akin ibinigay ang pagsubok. Kaya kukumpletuhin ko ito sa patas na paraan. Pero hiningi ka ng ama ko sa ama mo kapalit ng konting tubig na maiinom. Hindi yun patas. Pero sa loob ng maraming taon, hindi ako sinaktan ng iyong ama. At kahit pa na hindi yun patas, hindi ako mandaraya. Kung gusto mo talaga akong tulungan, pwede bang humingi na lang ng pabor? Sige, kahit ano pa yan. Nakiusap ang prinsipe sa prinsesa na dalhan siya ng ilang bagay. Kaya nang sumunod na araw, lakas loob niyang pinuntahan ng halimaw. Ano? Naihanda mo na ba ang palasyo? Oo, inyong kabahalan. Narito po. Ano? Gusto mong igawa kita ng gintong palasyo na may 100 silid at 1,000 bulaklak. Kung ganun, pwede niyong bilangin ng silid at mga bulaklak dito, kamahalan. Hindi niyo naman po nilinaw kung sa lupa ko ba ito gagawin. Kaya dito ko na lang ginawa. Yun lang po. Napakagaling mo maging si Prinsipe Milan. Kailangan kong aminin na tama ka. Ngayon, isang bagay na lang ang gusto kong gawin mo at hahayaan na kita makabalik sa iyong ama. Gagawin ko po ang makakaya ko. Kung ganoon, ito na ang piraso ng diamante. Ito ay nasa kamay ko. Kung makukuha mo ito sa akin bukas ng umaga, makakaalis ka na. Kung hindi naman, gugulong ulo mo. Nang gabing yun, muling napaisip si Prinsipe Milan kung paano naman makukuha ang diamante mula sa kamay mismo ng halimaw. May muli na namang tumatok sa kanyang bintana. Mamayang gabi, talagang kakailanganin mo ng mahika para magawa ang pagsubok. Pumayag ka lang at kukunin ko ang diamante para sa'yo ngayon din. Hindi, Prinsesa. Pandaraya pa rin yan. Salamat na lang. Pero hindi makatarungan ang hinihingi sa'yo ni Ama. Hayaan mo na, pero hindi ako mandaraya. Pero pwede mo akong tulungan kung gusto mo. Pwede mo ba akong dalhan ng ilang bagay? Sige, kahit ano pa yan. Kinaumagahan, nagpunta ang prinsipe sa bulwagan ng halimaw. Di mapakali at alam na ang hatol. Tingnan mo, Prinsipe Milan! Nasa akin pa rin ang diamante! Nabigo kang gawin ang pagsubok! Tama kayo, kamahalan. At tanggap ko ang pagkatalo. Ngayon, kailangan matanggal ang ulo mo at gugulong.
Handa ka na ba sa parusa? Opo, inyong kamahalan. Pero bago matanggal ang ulo ko at gumulong, maaari ba akong humiling? Naniniwala naman kayo na ginawa ko ang lahat sa patas na paraan, di ba? O siya, sige. Binibigyan kita ng kahilingan. Pwede kang humiling ng kahit ano. Maliban lang sa diamanteng nasa kamay ko. Gusto kong humiwalay at gumulong ang ulo ko. Pero dapat dito. At hindi dito. Dahil ang manikang ito ay isang replika ko. Ang leeg at ulo nito ay akin din. At sinabi mo lang na gugulong ang ulo ko. Hindi mo sinabing kailangang mamatay ako. Nako, napakagaling mo talagang mag-isip, Prinsipe Milan. O sige, tinupad mo ang pangako mo. Tutuparin ko naman ang akin. Makakawi ka na. Sabihin mo sa iyong ama na meron siyang mabuting anak, isang matalino at mapamaraan, at hindi talaga basta nagpapatukso. Nagpapatukso? Hiniling ni Ama na kumbinsihin kang mandaya para lang makita kung papayag ka. Pero hindi mo ginawa. Laging kalmado ka at nag-isip ng maigi at nanalo ka sa patas na paraan. Dahil dyan, karapat-dapat kang mabuhay at mamuno sa iyong kaharian. Ang ibig niyo bang sabihin, inyong kamahalan, magkaibigan na tayo? Magkaibigan! Sabihin mo sa iyong ama na wala siyang dapat ikatakot sa akin at magiging kaibigan na niya ako kahit kailan. At kung papayag kayong dalawa, gusto ko kayong magpakasal ng anak ko. Magiging mabuti kang asawa para sa kanya. Pasensya na. May nasabi ba akong hindi mo gusto? Ha? Hindi! Pumapayag ako magpakasal. At kaya muling nakabalik ang prinsipe sa kanyang kaharian. Ang dalawang magkaaway ay magkaibigan na ngayon. At ang prinsipe at si Cynthia naman ay nabuhay ng masaya.